Good morning mga katalakera! Ayan. Ngayon lang tayo magko-comment dun sa statement na linabas ni General Nartates about Mima Alicia na si Mima Alicia daw ay pinaslang dahil sa utang niyang 8 million. Malabas yung ano ko sa salamin, no? Hindi ako naniniwala dyan. Kung totoo yan, to General Nartates, please ilabas niyo yung investigasyon na paano nyo nalaman yung utang na yan? Saan ang galing yan? Pakilabas po ng investigasyon, and I think we have the right to know kasi ako, anak-anakan ko si Alicia, and gumagalaw ako para sa makuha niya yung justice, di ba? Sana lang yung mga ilalabas niyo yung press, ng mga statement sa press ko nyo na ilabas niyo yung mga investigasyon na naganap para malaman po natin yung katotohanan. Kasi ako, katulad ko, gumagawa rin ako ng sarili kong galaw para mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Alicia. And I won't buy that. Ilabas niyo po yung investigasyon kung bakit siya nagkaroon ng utang, tapos may utang na parang pinaikot, ganun. Panoorin nga natin. It's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. 8 million. The victim is may utang, tapos pinautang. Ayan, narinig nyo ha. Una ang sabi niya, it's about profession. Ano ba yung profession ni Alicia? Vlogger. And meron daw utang na 8 million si Alicia na ipinautang niya dun sa mag-asawa. May utang si Alicia dun sa mag-asawa na 8 million, tapos pinautang niya. Parang pinaikot yung pera, ganon. Hindi ko maintindihan. Kaya nga ang hinihiling ko kay General Nartates na ilabas nyo yung investigasyon nyo dyan sa utang na yan, dahil kilala ko si Alicia. Oo, nangihiram siya ng pera pero hindi niya kayang manghiram na aabot sa 8 million. Hindi yan totoo. Hindi totoo yan. Na meron siyang utang na 8 million, tapos yung inutangan niya, ang pumaslang sa kanya. So, kani-kanino po ba siya may utang? Kani-kanino may utang yung 8 million na yun? Sino-sinong tao yung inutangan niya ng 8 million? Dahil hindi siya makakahiram ng isang buong 8 million. Hindi. Pakilabas po yung investigasyon niyan. And yung sinasabi niya na umutang siya ng 8 million tapos pinautang, kanino niya naman po yun pinautang? Hindi pwede po kasi yung ganyan na wala kayong ilalabas na investigasyon kung sino yung mga nakausap nyo. And I won't buy that. Hindi ko yan bibilin. Unang-una sa lahat, umpisa pa lang, may mali na. Gusto kong ipakita to sa inyo ha. May mali na. Maling-mali po ito. Nakakagigil lang kasi sa inyo galing tong report na to eh. Ito yung nasa paragraph 5. In the sworn statement, Adrian Guevara E. Soto, 37 years old, married, resident of Rockwan, Barangay Calantas, Florida Blanca, Pampanga, and engaged in motorcycle trading. Provided additional background information. He stated that Nelboy, yan po yung boyfriend, was formerly employed in his motorcycle trading business and described him as a kind individual with no known enemies. Mabait daw si Nelboy, yung boyfriend na bading. Nelboy resigned last year, 2025, after beginning to cohabit with Alicia and later established his own business. FYI po, hindi po naging jowa ni Alicia yung Nelboy na yan last year. Ang jowa po ni Alicia last year ay yung Kyle Anthony Cui na isang INC rin na tagalugar nila sa Northern Samar. Ulitin ko po ha,
kailan lang po naging boyfriend ni Alicia, si Nelboy. Ang boyfriend niya last year ay yung Kyle Anthony na magpupulis na hindi daw nakakuha ng exam dahil dinimanda ni Alicia ng VAUSI, yung Violence Against Women and Children, and nakasuhan siya. Okay, ituloy natin. Nelboy resigned last year after beginning to cohabit with Alicia and later established his own business. Mr. Guevara further mentioned that he knew Alicia personally. Kilala niya si Alicia personally as she often conversed with him and his wife, yung babae. He identified her as a well-known blogger recognized for the outspoken commentaries and fearless criticism. Dito pa lang, malalaman mo na may political issue, connection sa pagkamatay ni Alicia. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto. Galing ng nagpirma presinto. po siya doon. Binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng station? Yeah, yes po. Okay. Nag-waiter po doon. Tsaka mamaya, babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir, kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Narinig nyo, makalipas ang ilang oras pagpaslang kay Mima Alicia ay dumating ang dalawang lalaki na nagpakilalang kamag-anak. Yung nagsasalita, yun yung Adrian Guevara na may-ari ng motor trade cycle sa Florida, Pampanga. At yung isa naman na nandun sa kabila na natatakpan ng naka-brown na damit na lalaki ay mismong kamag-anak ni Alicia. Ang tanong kasi dito is, narinig nyo naman na nagpunta na raw sila sa pulisya. Sa police station, nag-waiver, ganun chururut, kaya daw binigay daw yung cellphone and susi. And ibabalik din daw nila yung cellphone and susi. Bakit ibabalik mo pa yung cellphone? Anong ginawa niyo sa cellphone kung binigay sa inyo ng pulis? Diba? Nasaan ang cellphone? Sa PNP Caloocan ha, pwede pong ilabas yung cellphone nung boyfriend ni Alicia. And bakit ninyo ibinigay dyan sa dalawang yan yung susi at cellphone? Kung pumayag yung kapitbahay, yung landlord, di nawala lahat ng ebidensya, tama siya. Dapat hindi siya pwedeng papasukin. And bakit ilang oras pagkatapos paslangin ni Alicia ay nandyan yung dalawang yan? Kaya nga nakuhanan nyo ng statement dun sa first investigation, yung kaninang binasa ko. Siya yung Adrian Guevara. Nakalagay kasi dyan yung address na Florida Blanca. Nung research ko, ang lumabas is Guevara Motor Trade Cycle. Ibig sabihin, siya nga yung may-ari ng motor trade cycle na yun sa Florida Blanca. Yang Adrian Guevara na yan, na nasaan siya ngayon. Pakita natin na siya yung may-ari. So ayan, nung nakita ko dun sa report ng police, ng PNP Caloocan, yung address at pangalan ng Adrian Guevara, nakalagay kasi dun Florida Blanca. Ayan, Florida Blanca sa baba. So ang lumabas, Guevara Motorcycle Trading. So tama yung sinabi niya dun sa statement niya. Pero after I posted that, alam nyo ba na iniba nila? Nung pinost ko yan, ang ginawa nila, pinalitan nila ng Gatbonton Motorcycle Trading. But same, Florida Blanca, Philippines 006 pa rin. Binigyan na nila ng address. Hindi yan ang unang address niyan. Pinalitan nila. So there is something wrong. May mali. May mali. Diba? Marami pong mali at maraming dapat itanong. Yung Adrian Guevara na yan, bakit hindi nyo yan kinuha or pinuntahan yung Florida Blanca, interviewin? Kasi yun yung binigay niyang address. Nasaan na siya ngayon? Asan na yung Adrian Guevara na yan? Anong kondisyon niya sa Guevara? Motorcycle trade? Marami pong mali, kaya umaasa kami sa malinis na investigasyon. Part 2 na tayo sa susunod. Chururut to sokbe. Kala niyo